what's up guys, and we're back with another Ragnarok Origin Classic game content dito sa ating channel. So yeah guys, before we proceed, please don't forget to follow and like all my videos here po sa aking TikTok page or TikTok channel. And don't forget to subscribe and like all of my videos and uploads po sa aking YouTube channel. So okay, start na tayo. So mga bro, so basically this is our Paladin guide for free-to-play to competitive, to semi-competitive. So as you all know, sa mga nakatutok lalo sa channel ko, sa mga uploads ko, alam nyo naman DPS tayo, nanggaling tayo sa iba't ibang klaseng DPS. And hindi naman naging imposible yung pag-switch natin to a tank. I mean to specifically to this character, to Paladin. So sa mga past video ko, alam niyo naman Master Smith tayo. Yun yung ginawa nating main for more than a month ata. Pero syempre, kailangan natin ng konting adjustment, lalo na pag sa mga DD, sa mga iba't ibang napapansin natin nagbabago yung meta. So kailangan natin sumabay kahit papaano. But then ayun nga, ang daming nagsasabi sa akin before na sobrang imposible daw nung DPS tapos mag-switch to tanky na class, which is ito nga yung Paladin. And hindi naman siya ganun guys kahirap mag-switch talaga. As long as you have enchants na naka-ready and you have cards na naka-ready. And then the rest kasi, syempre alam niyo naman, hindi naman kayo mag-switch. Example, weapon, if wala kayong weapon, if wala kayong spear. So I mean, or other classes na mga weapons, hindi naman kayo mag-switch ng class kung hindi kayo ready sa mga ibang items. Unlike sa enchants and sa cards nyo na pwede namang to follow na lang. So yan guys, start na tayo. So sa ating ano lang mga bro, kasi hindi ko na i-edit to, wala akong lalagay na na anything na panoorin nyo na lang ng buo yung video natin, ha. So first thing first guys, itong build muna natin is for the grind, for the MVP, for the TR, and for the runs. Okay, so first natin is yung stats. So ito guys, I'm not saying na stats ko personally to. Siyempre ako, nagtanong lang rin ako sa iba, lalo sa mga guildmates ko and sa other nakakilala ko na Paladin. So sabi nila, ayan, ito daw yung magandang stats muna for the MVP kasi siyempre kailangan mo basically kailangan mo ng bit sagad dyan, 99. And then yung Agi, pwede mo siyang bawas-bawasan unti-unti hanggat makakuha ka ng magandang enchants sa mga sa weapon mo tsaka sa accessory mo ng mga extra Agi. Kasi dapat maabot nyo guys yung attack speed ng Paladin at least 430 or 440 nang walang buffs, nang raw lang talaga, as in raw buffs nyo lang. Kailangan at least 430 or 440 yung attack speed nyo na total with Sohi. Hindi ko alam ano ba sa akin. Parang nasa 468. Umabot ako ng 468. Siguro babawasan ko yung AG to 70 na lang. Tapos yung the rest ilalagay natin sa lock. Okay? Pero kayo, try nyo rin. Wala namang mawawala. Pwede naman kayo mag-reset anytime. Only reset naman dito guys. Okay? That's our stats for PBE. Okay? And then the next natin is item. So diretso na tayo sa item mga bro. So don't be confused. Sabi ko nga sa inyo sa last video ko, I just changed my name pero still the same. Ito pa rin yung character ko guys, okay? Never ako bumili ng character. So still the same pa rin 'to mga bro. So kung I think mapapansin nyo agad if bakit 14 lang yung weapon ko tsaka plus 15 yung shield ko. So basically guys, kasi pinagpalit ko sila ng refinement. Bakit? Kasi as Paladin, sa mga hindi po nakakaalam, mas better po kasi yung Divine Armament na Holy Guard na build pag plus 15 yung shield nyo. Ang sinasabi kasi nung iba, pag hindi daw plus 15 yung shield mo, pwede ka naman mag-Imperial muna. Kaso kasi guys, sobrang laking mawawala sa inyong HP pag nag-stick kayo sa Imperial. So, sa weapon naman kasi, pag na plus 15 lang naman yung weapon mo sa dito sa trembling sa sight, ano ba yung bigay niya pag nag plus 15? The HP cost of sacrifice on itself is further reduced by 30%. So that's the only
effect na makukuha mo pag nag-15 ka ng weapon or ng sight. So, parang ano lang siya guys, kung 6k yung, I mean kung plus 15 tong weapon ko, tapos sumahampas ako dito sa monster na to, ayan 6k yung bawas sa akin. Pero trinay ko na kasi siya before, mababawasan siya ng 1,500 yung ano mo, yung atawag dito, yung bawas sa'yo ng sacrifice. Yun nga lang, may chance na mamatay ka at some time, lalo na hindi nagpo-proc yan, katulad yan, hindi nagpo-proc ngayon yung Hunterfly. Minsan nagugulat ako na mamatay ako, minsan naman hindi. So may time lang talaga na mamamatay ka. Teka, gamitan na natin ng YGG bago pa mamamatay. Hindi ko alam kung ninerf nila yung Hunterfly pero kasi before, ang dalas ng proc ng ng lifesteal Ngayon hindi ko alam bakit sobrang baba na ng proc niya. Okay, so going back sa atin guys. So yun nga, if gusto niyo mag-paladin, wala namang problema, or sa mga currently paladin dyan na bago-bago lang, so I suggest gawin yung i plus 15 yung weapon nyo dito, i-transfer nyo to shield. So madali lang naman siya guys mag-transfer. So turo ko na rin para aware kayo, para alam niyo yung ginagawa natin. Punta kayo ng dito ba yun? Dito sa items, consumables. Tapos itong nasa dulo. Bili kayo at least hindi ka makabili. Ito pala. Bili kayo at least 4. Ayan. Okay, so ang gagawin nyo guys, punta kayo sa bag nyo, hanapin nyo itong binili nyo, use nyo siya. Ngayon, pag nandito na kayo, so basically ang gagawin nyo is, itatransfer nyo kasi siya to other items. So don't be confused Hindi kasi guys pwede yung, hindi pwede yung sight to sight or weapon to weapon. Kailangan weapon to shield. So if meron kayong other na item na, other na item, example shield, transfer nyo lang dyan. Mapupunta yung plus 14 dyan. So ayan, nawala na yung plus natin dyan. Punta ko ulit sa dito. Transfer nyo naman yung plus 15 dito sa sa site. So dyan mapupunta yan. So ayan, nawala yung plus 15 sa shield. Punta ulit kayo dito sa refinement. Transfer nyo naman sa yung plus 14. Teka, parang nalito ako dun Teka. Nalito ako dun. Kasi shield to, kailangan ililipat muna natin. Kaya 4 yung binili natin guys. Yun pala yun. Ako nalito tuloy. Ayan. Nasa plus 4, yung plus 14 refine natin, lilipat natin sa shield ngayon. Okay, so ayan na guys. Punta kayo sa Divine Armament just to make sure na naka-trembling. Okay. So kanina 6k diba yung bawas ng sacrifice natin. So ayan, naging 4k guys, nabawasan ng 2k. Yun lang naman yung difference niya. Ngayon, syempre, ang downside niyan is bababa rin yung HP nyo ng sobrang lakas, sobrang taas yung ibababa ng HP nyo. So I suggest na lang kayo, i-transfer nyo muna yung plus 15 na weapon nyo sa shield. Okay, by doing that tutorial. So going back sa item guys, so ayan yung setup natin, makikita nyo may plus 10 pa tayo, and then we have plus 13 na necklace. Hindi, actually guys, makakabuo na ulit ako ng isang ganito isang 2 slot, makakuha na ulit ako ng isang 2 slot. Pero baka i-save ko muna siya, hintayin ko yung glass time na patch. Kasi pag kasi nag glass time na patch mga bro, merong panibagong accessory na mas mataas yung HP na ibibigay, na level 95 pa yung accessory. Parang something like badge ata yun. Parang Dark Knight badge, something like that. So hinihintay ko yun bago ko siya i-combine. And then, ayan. So, sa cards tayo mga bro. So, we have the Illusion or Hero dito. Pero if ever ma-upgrade ko yung Martin card ko, baka palitan ko, gawin natin Coco Martin set tong Kasi, chinek namin, mas mataas pa rin talaga yung Coco Martin na set. Pero ang kinagandahan kasi dito guys sa Orkiro, meron siyang stun effect. Anti-stun. Okay? So, kayo bahala. Try nyo na lang on your own. And then, dito sa ating meron tayong rose ornament dito na 2. Dapat to at least tig 1 star para makuha nyo yung 2%. 2% na HP. So, sa issue kasi guys ng Paladin ko ngayon is marami pa akong cards na kulang talaga. Baka makompleto ko siya next week pa pag nag-reset ulit. And then dito guys, yan, we have the 2 Angeling Puppet na tig 1 star para makuha natin yung total of 22% na max HP.
And then dito, meron tayong peko-peko na wala pang star. So sabi ko nga sa inyo guys, marami pa tayong HP na nawawala. Ang HP ko ngayon is nasa 235 to 34 ata with self buffs. So tingin ko aabot tayo ng mga nasa 255 to 50k pataas. If makumpleto natin yung mga cards na kulang pa natin. And then dito sa shield mga bro, we have the Megalodon, dalawa. Pero ang sabi nila yung isa daw dapat Argos. Kaso wala akong Argos, so dalawang Megalodon na lang yung linagay natin. And then sa weapon, since grinding lang naman tayo mga bro, we have the 2 Hunterfly. And then sa mantle natin or sa mantle natin, dapat to mga bro is dalawang Eclipse. Since sabi ko nga sa inyo, kulang pa ako sa resources, Choco muna yung isa since may HP naman to. Pero yung Choco mga bro, mostly ginagamit siya sa PvP. Pero sa grind, sa mga PvE things, Eclipse talaga for more HP. And then sa shoes natin guys, we have the Moonlight Flower MVP card. And then sa Sohi guys, and as you can see, I only have 1 star Sohi. So pag naka 3 star yan, nasa 10% yung bigay niya na HP. Kaya sabi ko sa inyo, marami pa tayong HP na nawawala. May tataas pa yung HP natin dito sa character natin as a free-to-play to semi-competitive. And then dito, we have the Muka. Same dito, Muka. Pero pwede nyo palitan niya ng Kobold yung isa dyan kung nakukulangan kayo sa crit nyo. Pero on my end kasi, ang taas na ng crit ko, nasa 120 ata or 115. So, good stand for PvE lang naman. Kaya I decided na Muka na lang yung ilagay ko. Okay, and then dito, we have the Golden Tip Bug Puppet. Makakabuo na ulit tayo ng isa niyan sa linggo. Ito, as you can see, 9 na yung fragments natin. For another 2% HP guys. And another M damage reduction 8%. Papalitan natin tong si Hornhammer. Okay. And then sa enchants. Punta tayo sa enchants. So dito may problema pa rin ako sa enchants. Pero kaya naman to follow up naman yan. Dito mga bro, I suggest kumuha kayo ng 2 Agi and ignore Fidep as much as you can. Kasi dito nyo hahatakin yung Agi nyo kung kulang kayo sa Agi talaga. And then ignore Fidep. Sa PvE, hindi gumagana yung ignore PDEP. Pero sa PvP, guys, kailangan nyo na ignore PDEP. Okay? And then dito, we have the max HP. May bit ba dito? May bit pala dito. So, kung makakakuha kayo ng 2 bit and isang max HP, mas better. Pero ako kasi since, sabi ko nga sa inyo, kulang pa ako sa resources, kung ano lang muna yung meron ako, yun lang muna yung linalagay natin. Okay, so to follow up na lang yan, pwede nyo namang, if meron kayong resources, may mga mura coin kayo, go. Pwede nyo palitan yan. Pero as much as possible, HP kunin nyo ha. And then dito yan guys, we have the bit. Etong luck, pwede naman to, kasi kailangan nyo rin naman ng luck. Pero if talagang gusto nyo tumaas pa ng tumaas yung damage yung sakri nyo, mag-pump kayo ng max HP talaga. And then dito guys, yan, mababa pa yung mga beat boost natin. Dapat pag ganito, nasa level 5 na yan. At least level 5 na yung beat boost nyo. And then dito, yan, as you can see, wala tayong, dapat dito, ang kasama ng beat boost is bit So, since kulang nga tayo sa Mora Coin, so, good luck na lang sa inyo guys. Kung kayo, makakuha kayo ng di ba? Mas ayos kung kayo makakuha. And then ako, to follow na lang ako. And then dito sa shield natin mga bro, yan, we have the 2-bit. Basta puro pampataas ng guys, puro pampataas ng bit yung ilagay nyo sa enchant. Ang mababago lang naman dyan is itong weapon tsaka yung dalawang accessory na kailangan nyo na superior crit. And then ito, malitong na to, yung dalawang yung nasa baba na to. So mas maganda makuha natin dyan is Agi tsaka crit. Much better kung Agi tsaka crit yung makuha nyo dito guys. Same as dito, parang ganito dapat. Yan sa accessory ko na isa. So dito tayo kumukuha ng mga Agi sa weapon natin tsaka sa accessory. Diyan tayo mahatak ng konting Agi. And then dito, ayan, we have the beat boost level 4. Much better to kung nakabit din yung dalawa. And then ito, ayan, nakakuha ko lang to kanina. Kaso level 3. So isipin nyo na lang mga bro, if level 5 lahat ng beat boost natin, at least level 5. Sobrang, baka umalbot tayo ng total of 260k to 265k, something like that. Pag nagsama-sama lahat ng magagandang enchants. And then dito sa costume natin, enchant, we have the 2 git. Ito okay na muna to, goods to. And then dito rin, ayan, meron tayong Agi na dalawa dito. Mas better sana kung yung itong int naging STR na lang.
Pero okay na muna yan for the meantime. Okay, that's our enchants for the Sacri build na PBE, guys. Okay? And then the next natin mga bro is etong mount natin. Yan, we have the level 45 Lion. Tapos ito, ayan, kasi nga galing ako ng DPS type. So, ayan, makikita nyo yung Brave ko, 574, Charisma ko, 507. And then itong cute ko, ngayon ko na lang sinisimulan para mahabol natin yung kahit papanong konting max HP niya. And then dito guys pala, sa equip ng mount, ang pinaka the best yung unahin dito muna is itong strength barding. Strength barding. And then after na tong strength barding, sunod nyo tong sturdy barding and then huli nyo tong dexterity. And then if naging 49 na lahat yan or naging 50 over 50 na yan, huli nyo tong protector barding. Kailangan nyo din yan kasi may HP din dyan mga bro. Pero maliit lang kasi. So huwag kayong matakot dito maglagay kasi may reset naman. Pwede kayong mag-reset anytime. Okay? And then, what's next? Our medals. Okay, sa medals natin mga bro, ayan, as you can see, meron na tayong isang level 60, isang max out. So, as para sa Sacri build, ang ipapump up nyo dito pag PBE is itong dalawa lang naman. Medal of Heroism and Medal of Wisdom. Bakit? Kasi dito sa Heroism is you will get additional max HP na 1160 with P damage na 21%. Bakit daw yung Wisdom? Kasi may HP rin siya mga bro. May dagdag siya ng HP. Although yung M damage niya hindi natin makukuha pero mahalaga kasi is yung HP. Okay? And then pag PvP naman guys, nire-reset ko yung isa dito tapos ginagawa natin tong nilalagyan natin tong Medal of Charm at least level 30 and then itong Medal of Tempest at least level 30 for extra damage reduction, ni P damage siya and ni M damage reduction. Okay? So that's our medal for that. And then Divine Armament guys, syempre basic, Trembling sa weapon, Holy Guard sa shield na dapat plus 15. Pero kung tinatamad kayo magpalit, you can go naman sa Imperial. Pero as much as possible, i-aim nyo tong i-plus 15 nyo yung shield nyo. Okay? And then dito guys sa may armor, White Wing set talaga kung gusto nyo ng more damage. Kasi it will give you P damage 8%, tapos ito may crit plus 10. Pero kung kulang kayo sa attack speed, pwede naman kayo mag-rider set. Wala namang problema doon. Go for rider set. And then, pag ako guys, pag GL or WUI, nagsiswitch ako to Gubine for more survivability and more HP. Okay? Yun yung ginagawa ko. Nag-switch ako to Gubine pag PvP. Pero pag DD, White Wing tayo. White Wing set. Kasi doon, small scale naman doon. Alright? And then, saan pa ba kayo makakuha ng HP? Dito guys, permanent stats. Sa Season 2. And then Season 1, max out dapat yan para more HP. Pampalakas ng Sacri. And then, pinakamalaga, feathers guys. So, dito ako guys, medyo nagtagal na nung nagpalit ako talaga. Kasi, as you all know naman, galing nga tayo sa DPS build. So, sobrang different yung feathers talaga ng DPS 2, tanky type. So, ang ginawa natin guys, tinanggal natin may tinanggal akong dito yung Sky ata yun, yung Sky Feather. Kinonvert natin siya, nag-inherit tayo ng sobrang dami. So, dito sa weapon natin, sa attack na feathers natin, ang priority natin na Violet Feather is Grace. Bakit Grace? Kasi mayroon siyang HP na 190 and may P attack na 18. And then dito guys, sa defense feather natin, we have the Virtue. Lahat yan Virtue. Virtue lahat ng na yan. Grace Virtue, Grace Virtue. Bakit Virtue? Kasi it gives you beat plus 6 and max HP plus 180. Pero pwede nyo rin subukan yung merong HP tsaka yung may FDEP. Pero ako kasi, sabi ko nga sa inyo, mas priority ko yung damage kasi ni Sacri. Okay, so yun yung nagwo-work para kasi sa akin. Pero pwede naman kayo mag-try. So yun lang naman yung feathers natin dito mga bro. Yan dapat yung magiging combo nyo sa Depth, Feather, Terra, Nature, Divine. Etong light pwede nyo gawing atang dark to. Pero kailangan din kasi natin guys yung light kasi for P damage. Kailangan natin si light. Kayo mag-testing na lang kayo kung ano type, kung ano trip nyo, kung ano gumana for you. Wala namang problema.
And then what else? Sa pet natin guys. So sa pet natin, we have the Sohi level 5. We have the Squidget level 5, level 3 Dr. Owl, level 10 Bapo. But if you will ask me, ang gagawin ko dito is ima-max out ko tong Sohi. Baka i-level 10 ko na tong Sohi. Kasi ayun, it will give you additional lifesteal eh. Mas mataas na lifesteal pag nag-tier 10. So baka ito muna yung i-focus natin sa pet. Okay. And then what else? Ano pa ba? May nakalimutan ba tayo? Sa skills? Okay, sa skills pala, sige. So we have the Vash level 5. Yan, screenshot nyo na lang guys. Provoke level 10, Endure. And then ito, huwag nyo kalimutan to. Okay, yan na. Pakita na lang natin guys. Screenshot nyo na lang. Post nyo na lang yung video. If hindi nyo masundan. And then, this is our trans. Pang-PBE ito guys ha. Pang-PBE. Meron akong different na set for PvP. Okay. And then sa settings natin, sa manual, yan ang nakalagay. Ito, auto-attack sa number 1. Battle chance sa number 2. Crashing roar dito sa 3. Endure, provoke, tsaka devotion. Sa auto guys, ang naka-auto lang natin is pag nagti-TR ako, sinasama ko sa auto yung provoke tsaka yung auto guard. Okay? Pero yan yung default pag mag-grind lang kayo, pag may EGMR na lang kayo, katulad ng ginagawa ko ngayon. Kasi once matapos lahat ng dailies, events for today, MR na talaga ako. Sumasagad ako ng MR. And then dito mga bro, nireset ko tong character attack. Nilipat ko sa character HP, character defense, tsaka ignore defense. Yan yung set natin dito sa guild skills. And then, punta kayo sa guild nyo, huwag nyo kakalimutan to, additional HP. Click nyo lang tong HP level 5 na to, yung sa crystal, tapos confirm nyo para mag-additional buffs. So, it will provide you 100, depende sa level ng ano nyo guys ha, ng sa guild nyo. Sa guild kasi to pinapataas to, alam ko eh. Pwede ba siyang patasin? Okay. Kailangan mag-level yung Imperium Building level 2. Okay. So, paano ba? Sige, saglitin natin guys yun sa ano. Kasi may ano ko eh, may preset ako for PvP mga bro eh. So sige, switch tayo sandali. So same lang naman din, sa totoo lang. Ang napalitan lang naman sa PvP natin is ito dapat guys, hindi ko pa pala na-edit to. Dapat ito, ang ilalagay nyo dito sa accessory is, ako ginagamit ko is golden foot ring eh. Sa may golden foot ring ko. Ito. Pinapalitan ko yung necklace ng 2 golden foot ring. For bakit? For additional HP din naman and recovery. Kasi kailangan nyo yan lalo na sa mga PvP talaga. Kailangan nyo sa recovery. And then sa enchants natin, ang ginagawa ko dyan guys is nagpapalit ako ng belt to Pali PvP. Na ang gagawin yan, 2 squidget yung nakalagay dyan na level 1 pa lang yung star. Hindi pa natin siya nale-level 2. Balik na natin muna guys sa grind kasi mamamatay tayo. Ayan. And then enchants natin dito mga bro, hindi pa masyadong ayos. Sabi ko nga sa inyo, marami pa tayong nahabol. Ang nabago lang naman dyan pag PvP is papalitan nyo ng PvP technique yung mga item nyo. Dapat PvP technique guys. And then the rest is pwede kayo mag-counter crit. Pwede din kayo mag-beat boost na lang din. Try nyo on your own. And then resilience, improve PDEP dito, PvP technique. And then the rest same lang naman mga bro. Yan, counter crit and yan, same lang. Actually yung sa skills ata na to, baka baguhin ko to or gumawa ko na another set para makuha natin tong Gloria Domini. Okay, yun lang naman guys, wala naman masyadong nabago sa PvP set natin. Same lang, yung enchants lang talaga yung pinaka naging main thing dun. And then the rest, same lang naman. Sa stats natin for the PvP Pali, Sacri build is yan. We have the 71 bit and we have the 90 Agi and 70 luck. Okay. Okay. So ayan guys, sa mga nagwo-worry pa rin na gusto magpali na DPS sila, kaya DPS sila hindi sila makapagpali. Guys, may way talaga as long as, again, ulitin ko,
you have enchants, and you have proper cards. Okay? So, pag ano ako, pag naka-PBE ako, pag mababa yan, nasa 190 plus K lang yung HP ko pag PvP. Which is okay lang naman kasi nga, ang dami ko pang cards na kulang. Pero pag PvE natin mga bro, mas mataas siya. Mas mataas siya, umaabot ako ng... Eto, umaabot siya ng nasa 235K. Hindi ko lang alam ba't ganyan ngayon eh. Baka kasi kakapalit lang ulit natin, kakaswitch lang natin. Basta gano'n, nasa 235k siya with buffs. Which is, alam ko mababa pa yon ha. Kasi nga, ang dami ko pang kulang sa cards. So, baka iba sa inyo. Siyempre kayo, baka kayo kompleto kayo sa cards. Madali kayo makahabol. So, yun guys, I think, hanggang dito na lang muna ang ating pali guide. Actually, ginawan ko lang siya ng pali guide kasi baka in the future, di ko rin alam, baka magpalit ako, mag-adjust ulit ako ng another class. So para na lang din to give tips na lang sa mga gusto magpali na galing ng DPS. So yan guys, may way huwag kayo matakot mag-switch. Basta again, dapat may enchants kayo and may cards kayo. Alright, so I think we're all set and thank you so much for watching guys and see you on the next one. Bye bye for now mga bro.